Kumusta mga kaalon? Welcome back sa Alon Network Tutorial. Okay, sa nakaraang episode natutunan natin ang Linux file permission at kung paano gamitin ang ang chmod, sudo at cho. Pero may isang mahalagang tanong. Kung may iba't ibang permission ang Linux, sino naman ang binibigyan ng mga permission na yon? So ang sagot ay user at groups. Sa episode na ito, matututunan natin kung paano gumawa ng user, paano sila pinapangkat. Wow, pinapangkat. Pinapangkat sa group o sinasali. At bakit ito napakalaga sa Linux administration at cybersecurity. Kaya kung gusto mong matutunan ng mga yon, tara, simulan na natin yan. Alright? So, safety reminder muna tayo. Lahat ng demonstration sa video na ito ay ginagawa lamang sa sarili nating laboratory environment at para sa educational purposes only. Umpisa na tayo. So ang tanong, ano ang Linux user? Wow! Linux user talaga. So kapag gumagamit tayo ng Linux, hindi tayo basta gumagamit ng computer. Wow! Big time. So ang bawat taong gumagamit ng Linux ay may sariling account na tinatawag na user. Katulad ng Facebook o Gmail, bawat user ay may sariling username, password, files, at permission. Okay? Sa real world, halimbawa, may kumpanya na may 10 empleyado na gumagamit ng isang Linux server. Mali yun kung isang account lang ang gagamitin nilang lahat. Dahil kapag may naburang file, hindi mo malalaman kung sino ang gumawa nito. Kaya bawat empleyado ay may sariling account. Okay? So kilalanin muna natin yung kasalukuyang user na naka-login dito. Although, alam ko naman na ako yun. Pero, ipakita ko muna sa inyo. Ang command ay who am I. Tapos, makikita mo dyan na pinapakita ng who am I ay si Khaled. Okay? So, ibig sabihin, siya yung user na naka-login ngayon. So, titingnan naman natin yung kanyang ID. So, yan naman, makikita naman natin sa command na ID. Ayan yung user ID o UID o group ID o GID. Dami yan. User ID o UID. Kasi shortcut yun user ID o UID. Di kaya group ID. Tapos shortcut naman niya ay GID. At lahat ng groups na kinabibilangan ng user. So, dyan siya napipilang. Diba? Okay. So, check naman natin yung kanyang groups. So, pinapakita naman sa command na yan ang lahat ng groups na kinabibilangan ng kasalukuyang user. Okay? So, yan, nakikita na natin. So, ano naman ang root user? Okay. Sa Linux, may isang special na account na tinatawag na root. So, ang root, ang may pinakamataas na kapangyarihan sa buong operating system. Maaari siyang gumawa, magbura, at magbago ng halos lahat ng files at settings. Okay? So, check natin muna. Balik tayo. Who am I? Okay. So, mapapansin natin na si Khaled, di ba? Ang user natin. Okay. So, check natin. Pero, reminder ko lang sa inyo, itong natin ay minimal installation lang. Okay? So, check natin sudo then I space. Okay? So, ang output nakita natin ay root na. Nandito na siya. So, nakalagin na tayo bilang root. Okay? Okay. So, ngayon lalabas muna tayo. Kita mo, minimal lang yan. Okay? So, lalabas tayo. Exit. Cyber security tip muna tayo. So, hindi magandang gawin pang araw-araw na account ang root. So, mas ligtas na gumamit ng normal user account at
gamitin lamang ang sudo kapag kinakailangan. Okay? So ngayon, gagawa tayo ngayon ng bagong user. Okay? So ganito ang paggawa ng bagong user. So sudo, then add user. So lagay natin na student 1. Okay? So ilagay natin yan. Then enter natin. Okay. Tapos hihingi si Linux ng password para sa bagong user. Okay? So maglagay lang tayo ng simpleng password. Okay? Tapos sabihin natin na admin. Okay? Kung may ibang information gaya ng full name o phone number, maaari ninyo itong iwanan blanco at pindutin lamang ang enter. Okay? And then enter na natin yan. Okay? And then enter lang natin yan. And then enter din natin yan. And then enter din natin yan. Then enter din natin yan. Then enter din natin yan. And magtatanong siya, correct? Tapos lagyan mo lang na. Tapos nandun ka na. So okay. Tapos check natin. So, paano mag-check? Check natin. Student 1. ID, student 1. Okay? So, enter natin yan. So, makikita natin dyan yung nagawa natin na bagong user. Ito na siya. ID, student 1. Yung ID, student 1. Okay? Tapos cheat, tapos yan, student 1 groups, tapos yan, student 1. Okay? So, ganun lang kadali. So ngayon naman, lilipat tayo sa bagong user. So ganito naman ang gagawin natin dyan. SU, then space, then dash. Tapos space, tapos student. Student 1. And then enter natin na. SU, space, dash, space, tapos student 1. Enter. Tapos maghihingi siya ng password. Okay? Tapos nandun na tayo. Okay? Oh, nandito na tayo kay student 1. Okay? So, ganun lang kadali gumawa ng bagong user. Tapos check natin, who am I? Okay? So, who am I? Kalagay naman dyan is student. So, nakikita natin dyan yung student, diba? So, siya naman ngayon yung kasalukuyan na user, si student 1. So ngayon, balik tayo sa unang account natin. So type natin exit. Okay? So log out. So ayan, naka-log out na tayo. So ngayon naman palitan natin ang password. So paano naman palitan ng password? So ganito naman 'yon. Sudo tapos password. D lang, walang pass tapos WD and then student. Ayan lang, sudo. Ay, mali pala ako dyan. Dalawa, pass, tapos WD, then student 1. Okay? So, ganyan lang. Tapos, check natin, enter natin yan. Tapos, new password, di ba? So, palitan uli natin, admin 1. And then, admin 1. Ganun lang. So, kapag ka nakalimutan ng isang user, ang kanyang password, maaaring baguhin ito ng administrator gamit ang passwd. Okay? Galing, di ba? So, paano naman magbura ng user? So, ganito naman, magbura ng user. Okay? So, ang pagbura ng user naman is ganito naman. Sudo and then del user. Del user. Tapos, student 1. Sudo del user and then student 1. Okay? Alright. So, tatanggalin nito ang user account. So, hindi nito automatic kung buburahin ang home directory ng user. Okay? Sa real world, halimbawa, may empleyadong umalis na sa kumpanya. So, isa sa unang ginagawa ng IT administrator ay ang pag-disable o pagtanggal ng account ng empleyado upang hindi na ito magamit sa pag-access ng company server. Okay? So may natutunan ka ba, idol? Okay.
So ano naman ang Linux group? Okay. So sa halip na isa-isa o isa-isang magbigay ng permission sa bawat user, maaaring pagsamahin o pagsasamahin sila sa iisang grupo. Okay, so halimbawa, lahat ng network engineer ay nasa iisang group. So lahat ng developers ay nasa ibang group. So mas mabilis at mas madaling pamahalaan ang permission. Okay? So ganito naman yun. So check natin. Okay? So group, tapos check natin. Okay? So makikita natin rito ang kasalukuyang user. So ayan si Kalel. Okay? Alright. So siya yung kasalukuyan na user na gumagamit. Okay? Alright. So Linux tip of the day. So ugaliin gumamit ng hiwalay na account para sa bawat user. Huwag mag-share ng username at password sa ibang tao. Okay? So kapag gumagamit ng SU, student, SU space dash space student 1, siguraduhin ilagay ang password ng student 1, hindi ang password ng kasalukuyan na user. So ito ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga beginner. Okay? So mini challenge na tayo. So makikita nyo dyan sa screen ang ating challenge. Alright? Okay. So may bago tayong ngayon. So interview question of the day. Oy. So interview. For example, why is it a bad practice for multiple administrator to share one Linux account? Wow. So ito ang pinaka simpleng sagot niya. So because every administrator should have an individual account for accountability, auditing, and proper permission management. Alright. So parang napahaba na naman tayo mga idol So recap tayo. Ngayon ang natutunan natin ay Linux user, Linux group, root user, OMI, ID, groups, add user, SU, password, and delete user. Okay? So siguro hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod nating episode, pag-aaralan natin ang Linux processes. Okay? So matututunan natin kung paano makita ang mga tumatakbong proseso, paano ito pamahalaan, at paano ihinto ang isang process gamit ang iba't ibang Linux command. Okay. So kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share ang video. Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating episode. Ako si Alon at ito ang Alon Network Tutorial. Tandaan, sa Linux hindi lang mahalagang marunong gumawa ng users, mas mahalagang alam mo kung paano sila pamahalaan ng ligtas at maayos. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!